lalo na ako, kaya kanino lang yun, ay ano yun ang mundo sa laman, wala kayo makikita sa akin. Talagang ano katunayan, ano ba makatunayan kapatid na may ang talagang kautusan ni para lang sa bayan ni Israel? 147 na ako talagang 19 ng bayan din, mayroon tayo sa itong mababa. 147 Kanyang ipinabatid ang kanyang salita sa ako, ang kanyang mga palatuntunan at mga kahatulan sa Israel. Siya hindi gumawa ng gayon sa limang bansa, at tungkol sa kanyang mga kahatulan, hindi nila nalaman. Napakaliwanag, mga kapatid. Ang kahatulan o anong mga kautusan tayo yung bigay sa Israel, yung talagang lupa, hindi niya nila nalalaman. Katunayan, mayroong isang pinagaling si Eliseo, sinaaman Anong pahiwat sinabi nila ano siya pagalingin ni Eliseo? Kapitulo 5, talatang 20 na ikalawang hari. Dito makikita natin na yung batas kayo ng pagbabawal, hindi talaga para sa lahat. 5 kayo ng ikalawang hari. At siya bumalik sa lalaki ng Diyos. Siya at ang puluto niya at napagluhan at tumayo sa harap niya. At siya nagsabi, narito ngayon, aking talastas na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. Sinasamo ko ngayon sa iyo at tanggapin niyo ang kalog ninyo. Walang Diyos sa buong lupa, kundi saan? Sa Israel. Pinagtibay ba ng apostol? Yung sinabi niya ni... Sinuntra ba ni Apostol Pablo? Sinabi niya ni Naaman? Yung 11 ng Efeso. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una mga ingkil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyang tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Na kayo ng panahon yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga tagaibang lupa tungkol sa mga tipanang panako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Yan, napakaliwanag na hanggang sa panahon na siya ay makikita na yung kautusan ng Moises, wala naman talaga pala tayo dun Ngayon, bakit sa karoon ng Kristiyano? Unang-una, kaya nga na marami kong may ipag-usap na ang bayan ng Diyos inahati ito sa dalawang uri. Ang bayan ng Israel na sumusunod sa kautusan ni Moises at ang spiritual Israel na sumusunod sa kautusan ng Panginoon sa Kristo. Doon tayo napapabilang sa kabila. Yung bayan ng Israel na sumusunod sa kautusan ni Moises, anong paglalarawan ni Apostol Pablo dyan? Doon, 18 na unang Korinto. Doon, 18 na unang Korinto. Unang Korinto. Kapitulo 2, talatang 18 ng unang Korinto. Ang sabi na Apostol Pablo sa 2:18 ng unang Korinto, masdanin mo ang Israel na ayon sa laman. Hindi ba saan nagsisikain sa dambana ay may kabahagi sa dambana? Yun ang nakalagay sa 2:18. Ngayon, yung tutukoy ni Apostol Pablo na Israel sa laman, yun ang Israel na sumusunod sa kautusan ni Moises na kung saan yung dambana nila o altar, literal na altar. Yung tinapay na nasa ibabaw na altar, literal. Yung kurtina ng dambana, literal. Yung ilaw, literal. Yung kabuuan ng dambana, literal. Na yung sumasabisan sa ating Panginoon sa Kristo. Yung kurtina, kung makatawan sa katawan naman ay tinapay sa Diyos. Yung ilaw ng tinapay sa Kristo, yung tinapay ganun din. Yung kabuuan ng tabernakulo, lumilikasyo. Ngayon, na yung kabaliktaran mo sa panang Kristiyano, ang kapat na ginagamit ng mga Israelita sa kautusan mo literal. Kaya kung sila magkagyera, ubusan talaga kung sila na may paglaban Pero ang mga tapat na ginagamit ng mga Kristiyano ay spiritual, kaya spiritual din ang kanyang pakikipaglakad. So, nakikita lang natin yung malaking kaibahan ng bansang Israel na sumusunod sa batas ni Moises at ang spiritual Israel. Kaya hindi sa spiritual Israel. Ano ngayon ang namalagi na mayroon bang ipinagbawal na namalagi sa panang Kristiyano ang ating Panginoon sa Kristo kasi nandito tayo sa iglesia na pinangasiwa ng ating Panginoon sa Kristo. Sa 15, 28-29 na aklat ng mga tawag. Ganito sinasabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating sinabi ng ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin malibat sa mga bagay
kailangan na kayo magsigilat sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pagkikiyapit. Kung kayo'y mangilat sa mga bagay ito ay kabulitin ninyo. Napakaliwanag kapatid. May nabasa kapatid na bawal ng baboy. Wala. Wala rin naman. Wala rin yung kuneho, isa mo lang kaliske. Ang pinagbawal doon, ng Espiritu Santo, ng Panginoon sa Espiritu, kung makita ng Espiritu Santo, yung dugo, binigti, pagkikiyapit. Kung naman sabihin natin na nakalimutan ng Panginoon sa Kristo na ipagbawal ng Espiritu Santo ang pagkain ng baboy, pagkain ng baboy. Alam naman ng mga apostol na bawal ng baboy. Bakit naman ang pinagkaisahan nila na ipinagbawal? Yun lamang mga dugo, inihain sa Diyos-Diyosan, binigti. So dyan nila tayo makikita na namalaki yung pagbabawal sa bayan ng Diyos sa panahon Kristyano, doon sa pagkain na sa pagbabawal sa Diyos, noong 14 at 11. Ngayon, ano ang ating isang batayan na isa pang batayan? Kasi dyan wala naman talagang inutos sa anong isa pa natin batayan na yung mga pagkain na nainilinig. Yes, 9 hanggang 15 na ang katamagawa. Taking time 8 minutes. At nang kinabukasan niya, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad at nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa babaw ng bahay upang manalangin na may oras ng kanin. Sinulutang at nagnais kumain, datapot samantalang nung naghahanda sila ay nawalan siya ng diwa. Nakita niyang bukas ang langit at may isang sisiklang bumababa gaya ng isang malapad na puno na nakabitin sa apat na panulok na bumababa sa lupa. Madaling naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa at ang mga nagsisigapan sa lupa ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanyang santinig, magpindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Sabi niya po sa Pedro, hindi maaaring Panginoon kasi daw kumain ng anong bagay na karumal-rumal. Pero sabi ng tinig, ang nilinis ng Diyos, huwag mong ipalagay na marumi. Tama, pero bakit tumanggi sa Apostol Pedro? Kaya alam nyo, personal conviction niya yun eh. Ang pananampalataya natin, hindi naman kay Apostol Pedro, kundi sabi ng tinig, ang nilinis ng Diyos, huwag mong ipalagay na marumi. Kasi si Apostol Pedro, alam naman natin kung yan eh. Mula sa pagkamata, dinukuhan na yan kung anong dapat at hindi dapat kainin na pagkain eh, na kainin eh. Alam niya eh, hindi madali para sa kanyang mag-adjust. Gusto mo tao, halimbawa ako na, kahit na yung kambing eh, kailan lang ako kumain yan eh. Nung maliit pa nga ako bata, nagkaroon praso kambing, hindi ako kumakain yan. Pero, kahit naniniwala ako ng aso, nilinis, kahit anong luto ng aso eh, hindi mo kumapapakain. Kasi hindi mo nakasalayan eh. Pero ang luto natin dyan, kumain ka hindi ka kami nakasalayan, kasi wala nang magbabawal na ganyan eh. Diba? Yung punto natin, hindi natin pinupunto nito kung anong condition mo dun sa papakain sino. Ganon. Ngayon, siya po ang ating Panginoon sa Kristo, sa 8:28 patuloy ng nakilat ng Lucas, may nakita siya ng nakabutan sa nag-aalaga ng baboy. Nag-aalaga ng baboy. Wala man na tayo nabasarong na sinaway ng Panginoon sa Kristo, nag-aalaga ng baboy eh. Sabi, ikaw, huwag ka mag-aalaga niya kasi bawal yan. Ha? At tutungan yung ang ating kayo sa kasumpungan na sa talinghaga. Yung alipog ng anak, naging kapag-alaga pa nga ng baboy yan eh. Kapitulo 15, talata 16 ng Lucas. Ginamit pa nga yung base nito sa talinghagang to. At pumaroon siya at nakasama sa isa sa mga mamayan sa lupain yaon at sinumpon niya siya sa kanyang mga panga upang magpakain ng mga baboy. At ibig sabi niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipat na kinakain ng mga baboy. Okay, salamat. Makikita natin na yung baboy eh, ginamit pa ng ating Panginoon sa Kristo eh. Tapos yung alipong nanganak, eh gusto pa kumain ng iba na kinakain ng baboy eh. Ngayon, sa 15:28-29 ng gawan, maalala natin na ang sabi niya ng apostol, upang wag natin silang atama ng lalong mabigat na pasanin. Ano ba ang dahilan? Bakit ganun ang naging desisyon sa pag-usap niya sa Konsilyo sa Jerusalem? Basahin nga natin muna ang 15:5. Ano ba yung panukala